tayo dyan mga kaibigan. Magkukwentuhan tayo sandali. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nagkwentuhan. Dahil karamihan kasi ng pinopost ko this past few months tungkol sa mga pagluluto at sa paghahalaman. Nice kong makipagkwentuhan sa inyo ngayon. Last week, nagpa-laboratory test ako. Regular monitoring lang naman. Ito, meron pang marka kung nakikita nyo. Meron akong konting hematoma. Kasi ako naman, prone to hematoma every time magpapa-blood test ako. No need to be alarmed kasi normal lang naman yon. Kasi nagkaroon lang ng parang yung nurse na nag-draw ng blood hindi masyadong bihasa. Kaya nung pagbunot niya, parang nakatusok pa siya kaya medyo, napaganyan ako. Nagulat din siya kasi siguro medyo napalakas yung yung reaction ko. Anyway, ang naging result, medyo not so good, pero not bad naman kasi medyo lumampas lang ng konti sa normal range yun result ng aking FT4. Kaya ang ginawa ng doktor, in-adjust niya yung aking medicine, binawasan ng dosage from 100 microgram, ginawang 50 micrograms na lang kasi yun ang nagiging cause. Kumbaga, nasusobrahan ang pag-produce daw ng hormone, yung FT4. So, kumbaga, kailangan balance yun yung THH na tinatawag, tsaka yung FT4. Yun ang isang purpose kung bakit meron akong regular monitoring. Ever since na ako'y na-opera, nagba-blood test talaga. Nag-undergo talaga ako ng regular blood test every 3 months. Pero gaya nga ng, kung nabanggit ko na dati, if I remember it right, regular every 3 months ang aking blood test. Medyo nahinto na lang nung nagkasakit ang husband ko at lalo na nung nagkaroon ng pandemic. May almost 2 years na lockdown, so hindi ako nakavisit sa doctor ko noon. So hindi ko alam if during that time meron na palang pagkaroon ng lampas sa normal range. I don't know. Kasi bumalik lang ako ulit sa pagpapacheck up nung medyo safe na pumunta sa mga hospital. Alam nyo naman, nagkaroon tayo ng pandemic. Hindi basta-basta dapat pupunta sa hospital unless talagang ikaw positive na at kailangan i-confine sa hospital. Anyway, yan ang isa sa advantage ng regular na nagpapacheck up para at least na monitor. Kagaya niya ako, meron ng talagang i-monitor dahil may thyroidectomy ako. So, talagang dapat minomonitor yan yung level ng aking FT4 ba o TF4? I think it's FT4. Napapagbaligtad ko kasi. Pasensya na kayo. Basta yon tungkol sa mga hormones. Kaya may regular medicine akong tinitake para dyan. Kasi nga natanggal na yun isang thyroid glands ko. Kaya ang advice ko din sa mga kagaya ko na medyo retired na, ayokong sabihin senior. Although senior na. Halata ba? Papakit na naman ako. I'm sure yan ang isa sa nami-miss nyo sa mga videos ko. Diba? Ang tagal na natin kasi hindi nagkwentuhan dahil
lately, puro mga pagluluto, puro tayo nasa kitchen. Yun ang aking laging naipopost, tsaka yun sa aking halaman. Ganun talaga. Depende kung ano yung pwede nating isalang sa video. Tsaka siyempre, kailangan may variety din. Kumbaga, hindi naman dapat nagiging boring ang buhay, hindi porke retire na tayo, ano na lang, yun at yun na lang palagi ang ating ginagawa. So, dapat magkaroon naman tayo ng mga variation of activities para hindi maging boring ang buhay, di ba? O sige, from now on, sige, i-alternate ko kung ano ang mga i-upload ko. Pasensya na, parang nagbabago na yung boses ko kasi ganito talaga pag medyo medyo gumagabi na, medyo lumulubog na yung boses ko. Yan ang isang effect ng parang na-opera. Napansin ko lang mula nung na-opera ako, pati yung singing voice ko. Wag ka ha, member ako ng choir, soprano. Nabago, bumaba yun aking boses. Dati, taas-taas yun, evergreen. Alam nyo ba yun? Yung evergreen? Kayang-kaya kong abutin yun nun. Pero ngayon, medyo ageless and evergreen. Yung mga ganon. O sige, mag-subscribe na lang kayo mga friends. Para naman pag meron akong bagong video, manonotify kayo kaagad. Alam ko naman, namimiss nyo na yung kakulitan ko I miss you also, di ba? Okay, thank you for watching. Bye-bye!